Ano mo po muna? Tutok mo po muna rito. Habang wala pa mga... Oo, kami. Ganyan mo. Okay. Ayan, papatingin. Boss J, bati po kayo, kagawad. At nandito rin po si SK Tito. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo sa ating mga kabayan. Ito po, maulan. At mamaya daw po, siguro mas lumakas pa ang pag-uulan. Ito po sa ating barangay. Ito, binabahan na po. Ngayon po kasalukuyan namin po sa Exodus Elementary School. Kasama po natin ang ating kapitan. Kaya nang-joy ng ating admin po na Exodus, NSWD, together with our criteria Disaster Risk Reduction and Management Council. So, as of this moment, marami na po from the Burnside, Exodus Burnside, ang narito at for the record po, sa ating dito, MSWD, isa na po sa pinakamarami na evacuate. Hindi po biro ang ating bagyo para sa ngayong araw. SK, ilan na po bang ano natin? Yung ano sa... na. Almost 100 families na po yung narito. As per the MSWD, nantay na lang po natin yung tamang nila. And nakatutok po ang pamahalang barangay ng Santa Ana. Willing po ang Sangguniang Kabataan. Siyempre, ang ating munisipyo sa panguna po ng ating Mayonalang Delegado. Nakatutok na rin po sila sa kalagayan po ng ating bayan. Ngayon po, nakatutok po ang ating dapat na reporter po ngayon. Nakailikot po ang ating pamilya. Pinalikas na po natin. Hindi pa man po talaga mataas, pero pinalikas na natin kasi nga mayroon daw dahil na nagpapakawala na na-apektan sa ating manggahan po natin. Okay po. Ayun po sila. Yan po yung mga tent na galing ko po na Ayan, ma'am, ilan na po yung ano natin sa evacuate? 102? 493. Yan po yung mga teacher natin na nag-a-assist sa mga evacuation po. Ito, mag-iingat po lahat. Ayan po, may mga tent na po tayo na dinala. Galing po ng NDRRMO. Ayan po si Teacher Noemi. Ayan po yung mga tent. Ayan po, at ito po ipine-prepare na. Ayan po ang ating kapitan, si Kapling Joey Calderon.
May evacuate natin sa kabila, saan nang nakalagay? Yung mga evacuation. Sa Santa Ana Elementary School. Tapos sa Arenda, Antonio Esguera. Tapos merong hindi makatawid na sa Tapayan, pinatatawid ng Antonio Esguera. Yan lang medyo Kadali malayo. pa kami sa ano eh, pagkasa lang yung school. Oo, sige, bagong pag-asa. Kami naman sa kabila, daycare. Magandang ano na ba, tanghali. Tanghali pa lang pala. Sa inyong lahat, kamusta po kayo? Kamusta po ang kalalagayan po ng inyong mga tahanan at buong pamilya? Mainit-init pang balita. Water level po sa Marikina River. Water level update ay 18.8 meters na. Nasa pangatlong alarma na po. Actually, ito rin yung sinasabi ko dito sa mga taga-Exodus eh. Kasi ang dami na po, 108 families. Household ang deploy na po rito at naka-evacuate. More or less 450 katao. Kaya napakarami. Dahil, syempre, iniisip po natin, yung tubig ngayon, hindi natin masasabi, baka biglang magpakawala ng mga tubig sa dam. Mabilis ang bulusok, mabilis tumaas, kailangan na po talagang lumikas. Kaya sa mga nasa gilid po ng ilog, lalo na dito sa Exodus at sa Pag-asa, at sa mga karating na mga barangay, sana po i-consider na po ninyo ang voluntary evacuation para sa kaligtasan po ninyo, syempre ang buo ninyong pamilya. At kasama ko ngayon si SK Kagawad Tito de la Paz dahil kailangan natin ng mabilis na communications. At si Kagawad Boss J na nag-drive po sa atin at napaka taas ng ng tubig. Ayan. Palagyan po ng anong lona doon kasi basang-basa na po doon. Ikaw na lang kaya po yan sila. Hello po. Ako po muna ang magte-take over po, no? Magandang hapon, waga po sa ating lahat. Pasensya na po, nag-update lang po ang ating kapitan regarding po sa status po ng bawat area natin dito sa ating Barangay Santa Ana. Dito po kami kasalukuyan again sa Barangay Santa Ana sa may Exodus Floodway. At dito po kami ngayon sa Exodus Elementary School. As of this moment po from our Pag-asa, ang Rizal po, ayon po sa heavy rainfall warning number 22 sa NCR, tayo po ay nasa red alert po, no? Red warning level. So associate hazards po nito ay serious flooding in flood prone areas. So actually po, again, sabi nga po natin kanina, no, nung namarap tayo ay ang awat area po, no, bawat area dito sa Exodus, doon sa may embankment, bigla na pong binasa sobrang lakas ng tubig. At saka po, gayon din po, may kasabay pa po na dam. So, nagpakawala po ng tubig ang dam dahil mataas na rin po ang water level, kung kaya't po mabilis ang pagtaas ng level ng tubig. At, ayan po. Opo, si Kuya Jerry, hello po. Ingat din po kayo. Na-stranded pala siya sa San Isidro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko po, tayo po ay binabagyo, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsiservisyo po para po sa ating mga kabarangay dito po sa ating mga kasamahan. Hello po, magandang umaga po. Sige po, ito po ang ating kapitan. Yan. Medyo talagang hindi po talaga maayos ang kalagayan natin dito, no? Pero gusto rin po nating sabihin, no? Hindi naman po talaga lingid sa ating kaalaman
no, ang ating bayan po talaga ay saluhan ng tubig ulan. So lagi po talaga nagbabaha dito. Pero through the efforts po of our mayor noong mga nakaraang araw, hindi po naging biglaan ang pagbuhos ng tubig ng baha sa ating. Medyo nag-unti-unti po at nakapaganda po tayo sa pagbaha na ito. And ito po, together with our Taytay, MDRRMO, sila po ay kaagapay po natin sa ating paghahanda, pagtulong po sa ating mga evacuees dito po sa iba't ibang parte na ating bayan ng Taytay. Opo, kayo rin po, yung safety dun po ninyo ay amin pong binavalue. Mag-ingat din po kayo sa ating mga manonood po ng ating live na ito. Again, kami po ng ating Kapitan Leng Joey Calderon ay narito po sa Exodus Floodway, sa may Exodus sa elementary school. Ito po ang mga pamilya, no? Higit 100 na po. At again, ito po ay nakabibigla para po sa kanila. Balikan po natin ang ating Kapitan. Opo, yan po, medyo maingay po. Naririnig po natin, medyo lumakas na naman po ang pag-ulan. So, may posibilidad na naman po na umakyat po ulit ang ating tubig. So, handa-handa po tayo. Ako po, may mga humingi ng bigas. So, sige po, sa kasalukuyan po, we are still repacking po ng ating mga relief. Ano po? Yes po, Pastor. Keep safe din po sa inyo. Ingat din po kayo dyan sa inyo. Ayan po, medyo lumakas na naman po ang pag-uulan. Ayan. Medyo malakas po ang pag-uulan na naman. Nandito na. And actually po, meron din tayong mga kasamahan din po sa ibang bayan, sa bayan ng Cainta. Nandun naman po sila sa area na yon. Nandun po sila. And ayan, obvious na obvious. Ang lakas po ng pag-ulan ngayon. Lumakas po, tumindi po ulit. Kanina, pagdating po namin dito ay medyo hupa na. Pero ngayon po, binigla na naman tayo ng pag-ulan.
Opo. Dito din po kasama natin, Kagawad Boy Breeze po natin. Nandito rin, humugod na rin. Ayan, sige. At ilan mo naman panalo para maging famous ka? Ngayon, syempre, kagapay din po natin ang elite. Hello, mga elite po natin. Kasama po natin. Hello po, magandang umaga. Hello po. Katuwang po natin sila sa safety po ng ating barangay. Dito po sa Exodus. So, sila po ang kagapay ng ating pamahalaan. Yan po, muli po sa lahat ng mga manonood. Narito po kami ngayon sa Exodus Elementary School. Yes po, kumain na po kami bago po kami lumabas. Ate Roda. Kumain muna po kami saglit kahit papaano para maibsan man lang yung aming gutom sa habang kami po ay umiikot. Ayan po, kasama po natin. Nakikita ko dito si Nurse Bena ng ating BHO. Nandito rin po ang ating dating SK Kagawad, Angie Alaw. Ito po. Si Ma'am Lilian Cruz po. Sige po. Opo, mag-iingat po kami nila, Kap. And also, kayo din po, ma'am. Mag-ingat din po kayo. Yes po, mag-iingat po kami. Opo, Miss Annabel De Leon, ingat po kayo. Salamat, Kapling, sa pagtulong sa ating mga kabayan. Opo, it's our duty and responsibility po na kayo po ay manatiling ligtas po at maayos po bilang paglilingkod po sa inyo po, aming mga kabarangay. Ayan, balik tayo. Medyo dire-diretso pa yung DRRM na nag-set up ng mga modular tents. Maraming salamat po, Mayor Alan, sa agarang pagtugon po sa mga kakulangan po ng mga tents dito sa Exodus. Talagang hindi kaya ng puro kwarto lang kasi 108 household and running. So hanggang ngayon po, mayroong mga nagpapalista pa para makapagpa-register dito po sa ating camp manager.
Kasi, ayan, katulad nga po na naririnig ninyo at alam ko na experience din ninyo, lumakas na naman po yung ulan. Kaya nakakatakot, baka mamaya bigla po tayong masalisihan ng taas ng tubig. Mas mahirap po yun, maigi po na tayo ay handa sa kung ano po yung posible na mangyari po sa atin. Tumirik lang yung sasakyan namin papunta rito. Kaya nagpakuha tayo ng isa pang service para makaikot naman tayo sa kabila sa Pag-asa. Medyo marami po talaga rito. So far, anong update na sa Santa Ana? Para may idea rin sila. Sa Santa Ana, oo. Ang mga evacuation centers po natin, ito Exodus Elementary School, Santa Ana Elementary School, Bagong Pag-asa Daycare sa Egypt Street. At nag-request tayo, baka pwede pati yung Australia Street, yung sa Maltay, ay magamit na rin po natin na evacuation center sa Pag-asa. At sa Arenda naman po ay yung Antonio Esguera. Kasi doon sa Sitio Tapayan Elementary School, sa ngayon po ay mataas rin po ang tubig sa loob. Kaya hinihiling po ng ating MSWD na doon po sa Antonio Esguera po dalhin para nang sa gayon safe, ligtas, tsaka secured yung mga personnel po natin. Pero minimal lang naman po yung nasa Antonio, 4 lang. Tapos merong 14 po sa size, yung huling update. sa Sitio Tapayan Elementary, sa Antonio Esguera, 4. Sa Santa Ana Elementary School, 14 na pamilya. As of 10 a.m. As of 10 a.m. Sa mga evacuees po natin, magantabay lang po tayo. So, nagpe-prepare po ang barangay ng hot meals na ating tatanghaliin. At ganun din, ayan, yan po sila ngayon. So, tulong-tulong po bawat department, kanya-kanyang toka ng gawain para magkatulungan. Kasi hindi po natin kaya to na iilan lang tayo. Kaya po tayo nagtatawag ng mga volunteers na maaari po tumulong. Kaya sa inyo po, kung may mga nais po na magbahagi po ng oras at matulungan po ang ating mga LGUs. At syempre, sa bawat pamilya po, hinihiling po natin yung kooperasyon at pakikiisa. Pagka in-advise po na tayo ay mag-evacuate dahil nga po sa nakabadyang panganib, sana po makinig po tayo at mag-cooperate, mag-participate po sa plano ng ating mga camp managers, ganun din po ng ating mga rescue teams. Anim na pamilya ang nag-evacuate, sabi ni Ate Aida Belenario sa Sitio Tapayan. O nga, yun nga ang problema, hindi rin makakatawid papunta Antonio. Pero sige po, pina-advise ko na rin po sa ating DRRM na hingi po tayo ng assistance para po nang sa gayon ay makapagbigay po sila ng rubber boat o ano pa para makatawid po sa kabila. Kasi sa Sitio Tapayan Elementary School, mahihirapan din pumasok yung mga may dala ng mga goods, tsaka ng mga hot meals. Kaya minamarapat po ng ating MSWD na ipunin po sa isang camp, sa isang evacuation center para mabilis po namin kayong madalahan ng inyong mga pangangailangan. Ayan, syempre ang ating kakabati ko lang ay ating pasasalamat at naririto ang ating butihing mayor, talagang hindi nagpapabaya at lagi nakaalala yung ating mayor, Alan De Leon. I-report lang din natin yung status na po dito sa loob. Ayan na pala. Morning po ka. Morning po, Mayor. Ayos naman po.
punta na po tayo dito. Nandito na po yung mga camp manager natin para i-assist kayo. Ganun din ang pamahalang barangay po sa pangunan ni Kapten. Check po natin sila. Kamusta? Yan, mga po natin. Sa loob po. Yes. Dito. Hello po. Dito rin po si anak ng ating sikat artista, Tess Cortez, Ate Kai Cortez. Hello po. Kamusta po kayong lahat? Sana po lahat kayo ay safe at dry. At para naman po sa mga nasa evacuation center, intay-intay lang po tayo ng mga relief goods. Marami po tayo ibibigay ng mga relief, mga kumot, banig. So wait lang po tayo sa MSWD para sa mga ibibigay. Thank you po. Ayan, mga nakabarangay. Marinig natin si Ate Concy Kai Cortez. Ito. Nasa 100 economies nandito sa Exodus. Malapit sa Kabayanan, pag medyo mataas na po ang SM, nag-offer po ang SM pwede po tayo mag-evacuate doon. Nag-open na rin po sila kasi dito po floodway area. Pag meron po affected bandang Kabayanan po, ang SM Taytay po ay nagbukas na ng evacuation po sa pagkipag-ugnayan po sa ating munisipyo. So dito po sa Exodus, as of 12:02 ay 108 families po, families, hindi po individuals. Kaya, andito na po yung mga camp manager natin, ang barangay Santa Ana, para po pagtulong-tulungan yung magiging sitwasyon po natin dito sa Exodus. Alright now po, 108 families po yung... Opo, Ano ito kasi tumaas po almost yung... 500 individuals po here. Ay, sorry. Action muna. Hi, hello po ang ating Concy Rob. JV Valera. Yan. Ay, ito na po na yan. Nakita ko na sa musa na. Napapagkakita ko na yung food. Wala pa. Wala pa yung... Dito rin po ang ating kasama sa MSWD Concy Tac, Dinio File doon. Ready na namin papunta ko natin reminders na po. Tuloy-tuloy pa kapuntas ng ulan. Huwag na po na lumala. Kaya natin lumala sa sitwasyon bago tayo magpunta sa mga pumunta na po agad. Tuloy-tuloy naman po ang mga tulong na dumarating. Wala po sa ating barangay, sa panguna ng ating pagkakas ng Joey Calderon, MSWD, sa panguna po ng ating mayor. Diretso na po tayo dito. Kasama natin ang Concy JV. Umaga sa inyo lahat. Sa wala po ng pagpunta. Kami po tayo mag-ingat. Kung kaya po natin ay pumunta na sa mga evacuation centers. Punta na po kayo dito. Kung naman po magpapaganda po ng pagkain ng ating alam mo yun. Siyempre ang ating mag-aang sports natin dito sa barangay. Safe po sa inyo lahat. Thank you po. Sa mga volunteers natin, kakawani ng munisipyo at barangay, ang mga teachers din po, sa mga school natin, teachers, thank you. Wonderful teachers. Binuksan po yung dapat nakabigada sa pwede ko lang sa mga binuksan yung mga classroom para sa mga newborn, PWD, senior. Hi. Amen. Pero pinapasaya po natin ang stay nila dito. Mahirap naman yung
Okay, so magbababay na kami ni Kapleng. Bye! So, babalik ko kami sa bayan. Kasi medyo dito tumaas bigla po yung... so ito, nasa 600 individuals po yung naayos natin. So kami ni Kapleng, balik naman po kami sa Central after that. Kasi nandun naman kami galing kanina. Si Kapleng, di pa rin natutulog. So mag-ingat po tayong lahat. God bless po, God bless. At mag-pray po tayong lahat. Amen. Thank you! Sige po, smile na rin tayo. De Leon. Paalam muna tayo sa kanila. Smile. Smile. Bigyan mo nga, Jay.